Rumaraga sa pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 21, simula versikulo 18 hanggang versikulo 19. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parurusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at nakalakad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay alagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya na ipagtrabaho. So, ang passage na ito ay tungkol doon sa batas sa Old Testament patungkol sa kapag may sinaktan kang tao or nanuntok ka or nakasakit ka. So, yun nga yung batas nila noon. So, na pag nakaratay or na sa panahon natin ngayon, kung na-hospitalize yung binugbog mo, so, kailangan mong bayaran yung panahon niya sa na hindi siya nakapagtrabaho at kailangan mo rin bayaran yung hospitalization niya. So, kahit noon, ganun din yun. Pero iba na yung panahon noon sa panahon natin ngayon. So, kumbaga, may mga batas na Old Testament na hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Kasi, different era, different law, different culture. So, iba-iba rin ang kultura kada bansa. So, dito sa Pilipinas, ang tawag dyan ay physical injury. So, kapag may sinuntok ka or may nakaaway ka, pwede ka makasuha ng slight physical injury or kung talagang nabugbog mo, pwedeng severe physical injury. So, pwede kong makulong or kung mapagkasunduan nyo na hindi ka na ikulong, kailangan mong bayaran yung mga nasaktan mo. Kung sila man ay na-hospital, kailangan mo bayaran yung kanilang hospitalization at kailangan mo rin bayaran yung panahon na hindi sila nakapaghanap buhay. So, tandaan natin na hindi lahat na nababasa natin sa Bible ay applicable sa panahon natin ngayon. Kasi nga, Old Testament pa to. Iba ang batas noon sa batas natin ngayon. At iba rin ang batas dito sa Pilipinas kumpara sa batas sa ibang bansa. So dito, kapag nambugbog ka, pwedeng bayaran mo lang yung binugbog mo. Or pwedeng makulong ka lang. Pero sa ibang bansa, baka bugbugin ka rin. O baka maparusahan ka pa ng pagkakulong. So, alalahanin natin na dito sa Pilipinas, medyo hindi stricto ang batas. Pero hindi ibig sabihin no, na pwede na tayong mambugbog or manakit. Kasi, sabihin na natin na inaalaw ni Lord na magkaroon ng mga ganyang batas para naman makapag-isip-isip ka kung tama ba o mali ang ginagawa mo. So, dito sa Pilipinas, hindi masyadong stricto. Pero, be careful. Kasi, in reality, hindi lahat ng binubugbog ay papayag na bayaran lang sila. So, ang iba, pwedeng balikan ka. Sabihin na natin kung hindi man stricto ang batas dito sa Pilipinas, ang ibig sabihin nun, God's mercy yun, para hindi ka magpadalos-dalos. At maisip mong mabuti kung tama o mali ang ginagawa mo. Kasi nga, lahat ng action mo may consequence.